Hi everyone! Welcome back to another vlog. So today we are going to visit a town, a small town that is 1 hour 45 minutes drive from Calgary and 35 kilometers away from Drumheller, the northwest side of Drumheller. So itong town na to ay different siya compared doon sa Rowley. Kasi yung Rowley, pag sinisearch mo siya, Rowley, Alberta, talagang makikita mo doon na ghost town Alberta, Rowley, ghost town of Alberta, ganito, ganyan, abandoned town, mga ganyan. Pero sila dito, kahit konti lang yung population nila, same as Rowley, mga nasa 9 lang atang nakatira dito, or let's say 12, ganon. Mas marami-rami sila compared sa Rowley na population. So itong Dorothy, Alberta, or town ng Dorothy, ay ayaw nilang matawag na ghost town kasi nga may mga nakatira naman daw dito. So iba din yung nila, yung prinsipyo nila. So kailangan natin i-respect yun. So hindi natin tawagan siyang ghost town. Instead, lang siya yung sinasabi nila, instead daw natawagin mo na ghost town, parang memories from the past. So, yun. So, ngayon, ipakita ko sa inyo yung nasa harap ko. So, yan yung highway. Tapos, yung Rocky Mountain na yun, yun, galing yun sa Drumheller, papunta dito. Tapos may pasukan dito. So, ito na yung Dorothy, Alberta. So, yan, puntahan natin yan mamaya. Isa yan siya sa landmark ng Dorothy. Tapos, yan lang. Mga iilang bahay lang din ang nandito. So, before, itong Dorothy, Alberta, nung 1920s or sabi nila 20th century, mga ganun, siya, may 100 na population. Pero yung sa Rowley nung 1920s may 500 population sila. So ngayon, ang ganda dito, may shade. Ayun, may mga sasakyan doon na abandoned na ng mga may-ari. So, yung Dorothy, bakit siya napangalanan na Dorothy? Kasi yun si Dorothy, siya yung firstborn child dito sa town na ito. Anak siya nung ni Mr. Wilson, si Arthur Pick at si Jack Wilson. Isa sila sa mga first pioneers na dumating dito sa sa Dorothy Town. Tapos nagsettle sila dito. And then ngayon, si Jack Wilson, siya yung tatay ni Dorothy. So may mga history din to ang town na ito about love life, mga ganon. Ang napaka-romantic ng story din ng Dorothy. So yun, puntahan natin yun siya. Yan. Lapitan natin. Tingnan nyo, lumang ayun, may mga tractor doon. Yan. Tapos ito naman, vintage, no? Ano to? Ganda. Ang ganda. Nasa loob niya. Yan. Mga boxes. Ang ganda nito. Ay, open pala sa likod. Ang ganda. Ito yung sa loob. Mga galon. Ang ganda niya, Talagang iniwan na to dito. Tapos ito kagamit. Itong din, yung Dorothy, din sila, same sa Rowley yung pangkabuhayan nila. Malapit lang sila dito sa Atlas Coal Mine. And then
Well, malapit-lapit lang din sila sa Rowley. Ayun, oh. Traktor man ata to. Ito. Laki ng wheel. Yan siya. May isa pa dito. Nasa middle talaga yung ano. So yan. Ang tagal na nila dyan siguro. Hindi na nila inano pa. Tinanggal. Parang pinabayaan na lang dyan. So ito naman. Galing ako dun. That side. Tapos may upuan dito. And then, oh, may telephone booth. Lapitan natin. May mga radyo-radyo pa. Sobrang luma na ang mobile communication. Ayan. May mag-comment na naman dyan. Nag-search ka sana before ka pumunta. Che. Ay. Sinong nakakaalam kung ano to? Tractor ba to? Ano to? Napaka-ano na no? Napaka-old. Rusty na. At ito. Mamaya tayo punta doon. Ito naman, tingnan natin itong bahay na ito kung ano. Yung mga bahay doon, ayun, may mga nakatira doon. Private property yun. So ito, tingnan natin kung ano ito. Hulaan nyo. Ay, look at that, oh. Vintage na car. Ano yung brand nito? B200. Ay, ang cute. Valiant. Yan. Okay. Yan yung makina niya. Ang ganda, oh. Ganda. Nasa middle talaga siya. Yan. Yan, private property. So, ito naman, tingnan natin ulit ito ano. Ay, taray, for sale. O, kung sinong gustong bumili nito, for sale siya. Yan yung contact number kung gusto nyong magkaroon kayo ng property dito sa Dorothy. Ay, ito oh. Brothers store. Ah, store burned down in 1962 and replaced in 1963. Ah, okay. So, tindahan pala nila to before or grocery stores. May mga vandalism. Tingnan natin. Ah, cooler ng 7-Up. Ito, freezer or ano ba yan? Ay, parang ano siya, fridge. Ayan yung nasa loob.
Hmm. Store nga siya, oh. May mga estante. May mga libro. Ano pa nasa loob? Ano? Wala na, yun lang makita. So, ito pala yung store. Pero, hindi na ito yung original na ano, na store kasi nga nasunog. So, pinaayos na lang ata ito. Ayun, may ano pa, may bahay sa likod. Ano kaya yun? Yan yung store nila. So, yun, kung gusto niyo yung bilhin, ayun, may bahay. Ano na naman kaya ito? Uso talaga yung mga ganyan-ganyan na bahay before, no? Ang ganda. Ganda ng kulay sa personal, guys. Ito yung likod ng store. Kayang nasa gilid dito. Makita natin. Yun lang naman pala sa gilid. Ayun. Yan, private property bahay. Mga nakatira. So, isang bahay, tatlo, apat. Apat lang nakita kong bahay so far. Ayun, yung church. Puntahan natin yun, yung church na yun. Doon ako galing. Yun. Kasi punta tayo din sa church. Ganda dito eh. Yan, mga bahay naman yan dyan. So yan, simbahan. Ito din simbahan. So lapitan natin ito. Ayun doon ata yung community hall. Lapitan natin doon nahin. Ang ganda guys. Ang ganda niya sa personal. Ma-amaze talaga. Tapos ang likod pa oh. Wow, tingnan nyo naman. Yung mga bato. Okay, so donations accepted here for restoration and renovations of site. Thank you for your support. So, mag-donate tayo mamaya guys. Diyan natin ilagay. So, ngayon, pasok tayo dito. Ano ba tong simbahan na to? Our Lady of Perpetual Help Catholic Church. So ito yung sinasabi nila na ano, ito yung sinasabi nila na originally built as a school. So paaralan to before nung 1912. Tapos kinonvert nila ng church nung 1933. Tingnan. Pasukin natin guys. Open kaya. Uy! Hala, open. Hala, open siya. Ay, hala. Oh, wow. Hello? Hello? Close natin yung door. Yun, nakakatakot guys, as in. Uy. Hello? Nakakatakot. Ayan yung nasa in front ko. Ito pala yung, Dorothy Catholic Church. The Dorothy Catholic Church was originally built as the Wilford School. Oh, okay, in 1912, correct. By Louis Boutinot. Bulok. Tapos yan, the school was closed in 1933 and was purchased for the church for $50. Wow, it was moved to its present location by Louis and refitted by Lyle. Mahangin din kasi. Grabe ako. Pero mahangin din kasi sa labas. Yan. And, okay.
The church began services in June 1944, and the last Mass was held on October 22, 1967. That year, the church was decommissioned and the building bought by Chris Rose. It remained unused for many years until the Dorothy Historical Society started restoring the church in 2006. Ay, saglit guys. Yan yung, isang church. Doon ako galing. Oh my God. Ay, lalim. So, may ano sila dito, oh. May logbook sila dito. May logbook sila. Ay, siguro mga, hindi ko lang alam kung volunteers ang, kasi sabi na, wala. Ay, yung last log. May pumunta dito May 25, 2025. Maglagay din ako ng pangalan ko dito, guys. Ayan. Sa harap ko. Ito yan. May 25. Mga taga-Calgary ang mga nandito. Oh. Yan. Mahangin din kasi. So, yan si Mama Mary. Ano yan? Contacts for the Dorothy Hall and charges. So, baka pwede pa silang tumanggap dito, guys, unang ano, kung may wedding. Kayo, ano to? Huwag natin pakialaman yan. Huwag natin basahin. Ayan, so may door dito papasok. I-wide natin yung screen. Tingnan nyo naman, guys. Oh, wow! Ang ganda pala dito. Grabe ang hangin dito. Oh. Wow! So nice. Oh my God. Tingnan nyo yung floor. Well-maintained. Wow, ang ganda. Hala, na-open. Shit, na-open yung door. Oh my God, oh my God, oh my God. Close. Oh, ayan, close natin. Hey. So, ito yung mga upuan. Ayan. Ano to? Ano kaya to? Warm morning. Ano yan? Stove. Siguro sa ano, kung, okay. Parang yung heater nila dito. Wow. Ganda, guys. Oh my. Ay, may nagdadala talaga. Ay, plastic pala yung flower. Yan. Doon ako galing kanina. Yan. Wow. Ito yung church. Ito yung altar. So, yung mga bulaklak dito, plastic siya. Tingnan na natin kung nakalagay. They spend their days in wealth and in a moment go down the grave. Ang cute. Yun, may old na ano dito. Diba? Ito yung ano, bell, oh. Bawal tayong mawak sa Bible pag madumi yung kamay. Yun. Ay, ang ganda. Ayaw kong i-open. Yan siya. Tapos ito naman yung sa gilid ng church, oh. Wow. Yan. So, nung unang araw, ang ganda ng ano,
wood. Oh, solid. Pati yung mesa, oh. Napaka-solid. And my stage. So, ito yung ano, kung saan ka mag-confess, di ba? Mangumpisal. Ayan, dyan ka mag-kneel down. Dyan ka kumausap kay Father. Tapos i-close dito. So, ito lang yung ano nila, oh. Sa lock nila before din. Yung sinaunang panahon. Tapos ito. Oh. So, dito si Father mag-upo. Ay, actually, dalawa yung ano, window. Ayan. Okay. Tapos upo si Father dito. Ayun. So, may isa pang door. Same din yung close natin. Close din natin to. Ayan. So, itong isa. Aray ko. Ayun. Ayun din. Oh. Nasira na siya dito or purposely. Ayun. Ang ganda. Guys. So, school pala to before. Tapos, ano nila ng church. Diba? 19. Yung last na mass na ginanap dito ay noong October 22, 1967. Wow, ang ganda eh. So, punta tayo doon sa next na church. Labas na tayo, guys. Ayan siya. Ang ganda sa loob. Guys, ang ganda sa loob talaga. Alam mo yung pagpapasok ka doon para pag may may mass, para kang iiyak ka doon kung mag-confess ka kasi napakasolid sa loob. Sa dibdib ba yung iiyak mo lahat ng mga problema mo, mga inanaing mo. Ganda sa loob. So, natin, puntahan, lakad tayo. So, ito naman guys, ang puntahan natin. Ano kayang nasa likod nito? Tingnan nyo yung view, oh. Ang ganda. Nasa likod. Ito na church. Dorothy United Church. 1932 to 1961. Open kaya to? Same doon sa isa. Ay, uy. Open. Hello? 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 Close natin. Ay, tingnan nyo yung lock nila before. Luma talaga, guys. Contacts for the Dorothy Hall and Churches. Baka mag-accept sila dito ng wedding, di ba? Yan, contact number nila. Meron din dito logbook. So, open talaga siya sa lahat, guys. Open siya. Mag-ano din tayo. Magsulat tayo. Yan. Calgary AP. May 25. Yan. So, ito yung okay. So, in the spring of 1931, Reverend Parker of Saninook, Alberta, decided that he would like to have church services at a convenient time in Dorothy. He then was the pastor in Dorothy for the next 10 years. In March 14, 1931, a church board was formed to raise money to buy or build a church. The Ladies' Aid had many fundraisers to raise money for the church.
A house suitable for a church was bought from Mr. Swanson of Finnegan, Alberta, in the amount of $50. The men of the community volunteered to move the building to Dorothy, a distance of 25 miles. Wow, with horses and trucks. No large trucks were available. So dalawang kasal ang na-held dito sa church na ito. 1943 plus many binyag. Our last service in the church was in 1961. Oh, okay. The United Church was done in 2011 and the Catholic Church was completed in 2012. Ni-restore nila yung church. The first wedding in the United Church since noong inayos nila was July 14, 2012. Oh, okay. So ito yun before. Yan. Ayan siya. Buti pa no, may mga ano pa sila. Ito yung picture nung 2006. Ito yung church na yun before. Tapos ni-restore nga nila. So yun naman yung church na pinuntahan natin kanina. Ayan. May carpet. Oh! Ay, ang ganda talaga ng kulay. Ang ganda, oh. Wow. Ayan, may ilaw. Lorna Fullerton. Ang ganda. Yun naman yung neighbor. Yan, private residence. Ay, church. Ay, maraming langaw. Ang ganda, oh. Pag nandito ka, mag-ano ka sa mga kasalanan mo, mag-confess ka. So, yan siya, oh. Oh, wow. Grabe, ang ganda. Presented to Knox United Church, Drumheller. Sino kaya nagbubukas dito ng Bible, no? Isang bisang The Living Bible and Holy Bible. May organ pa dito. Sold by Hensman and Company Limited, Calgary, Clinton. Ang kanta nila, Hark, hark my soul, there is a green hill far away. Softly and tenderly then whosoever will. Malaking church, cross. Ano to dito? Ay! Plastic ng flower. Yung ganda, eh. Ano to dito? Ito yung nasa gilid kanina. Ay, open. Ito yung nasa likod. Ang hangin dito, guys. Yung sa likod. Wow. Close natin. Ala, ayan. Yung kurtina. Yan siya. Iba naman yung dito kulay ng floor. Ano to? Ano kaya to, no? May upuan dalawa. Siguro pag, di ba, for mag-start yung mass, so nandito yung mga sakristan, si father, si sister, or di natin alam dito yung mga choir, tapos kasi may, dito, may door. Di natin alam, pero, wow, ang ganda. History of Dorothy United Church. This is a copy that was rewritten from the original book in September 1955 by Mrs. May Robertson.
Ayan. Oh, on February 22, Mrs. Blake left Dorothy. She kept the telephone office. It was decided to appoint a member from the south side of the river on the board and also to add another member from there. It was then moved by Mrs. Whitney, seconded by Mr. Austin, son that Mrs. McKinney. Okay. May mga history sila dito is ng story ng ano. Miss Aston, Robertson. Okay. Ito naman yung sa ano. Ang ganda. Wow. Ang ganda eh. Ayan. So, labas na tayo. So, ano siya, yan yung ano guys, Alberta Pacific Grain Company. So, it was there from 1928 to 1951. Actually, tatlo sila. May Alberta Wheat Pool, tapos United Grain, ano to yun? United Grain Growers ba yun? Then yan siya. So, siya na lang natira kasi yung dalawa dinimolish. Actually, before hindi ganyan yung kulay. Yung kulay niya talaga is ganyan, brown ba, dark brown ba, ayan, dito. So, ngayon, parang trinay nilang inayos. So, yan yung ano, landmark ng Dorothy. So, yan guys, yung nasa likod ko ay yung Alberta Pacific Grain Company, Hamlet's proudest landmark dito sa Dorothy. So sabi nga nila kung makapagsalita lang ang building na yan or yung grain elevator na yan ay tsak na marami siyang maikwento. Kasi sa tagal ba naman yan na nandyan, di ba? Ayan, subok na siya ng panahon, winter, summer, ng ilang years, ilang decades na siya dyan. So, pero ngayon parang ni-renovate nila. Pero yun nga yung sabi nila, pag pupunta ka ng Dorothy, Alberta, hindi kompleto yung visit mo pag hindi ka makapag-picture dyan. Kasi baka anytime soon, di natin alam, baka i-demolish yan kung hindi na talaga kaya nilang maayos. So, ang ganda niya. So, nakatayo siya dyan from 1928 till 1951. The first building most visitors see and the one they forget. Tapos, dito guys, walang signal. Wala kaming signal yung phone namin, mobile data, wala. Pero, baka sila may wifi sila dyan, pero wala talaga, walang data, wala talaga signal. Hindi ako makapag-check ng social media, wala, di ako matawagan. Pag may magka-problema ka dito sa daan, ewan ko lang kung paano ma-rescue. Kasi wala talagang signal. Hindi rin makatawag. Ang hangin dito. Alam mo ito, hindi siya mainit. Pati yung mga sasakyan na nasa likod, pag mag-picture-picture ka, hindi siya mainit. Kahit metal, hindi siya mainit. So ngayon, andito tayo sa kanilang community center. And then, dito sa labas, may ano sila. Ano to? Ang hugasan. Doon, may toilet. Tingnan natin yun mamaya kung open ba. At ito din kung open. Yan. The Dorothy community is not responsible for any injuries caused by the actions of any persons on this property. Tingnan natin. Open. Wow! Open din siya, guys. Please close window daw. May mga naglilinis din dito. Ay. Oo. Empty, pero at least malinis. Okay. So, ito yung sinasabi nila na nung before, walang Netflix. Parang ito yung nila. Dito sila nagmi-meeting, nag-chit-chatting.
Ito yung ano nila, counter, kitchen. Tapos, oh my God! Siri. Gulat ko eh. So, dito, ginaganap nila yung mga meetings nila. Yung mga plano. Ay, may mga picture dito. Oh. Okay. Oh, siya si Dorothy. Post office inspector was responsible for naming it Dorothy. The name of Dorothy, ano siya, daughter siya ni Jack Wilson, an early rancher who just located north of Crossing in early 1900. Mrs. Dorothy, siya si Dorothy. Ang ganda niya. Pero, nakapangasawa siya, nagiging, ano na siya, Eugene. Ano ba yun? Basta Eugene. And then, Fairbanks, after who Dorothy was named. Oh, siya pala si Dorothy. So, yan yung ano, Alberta Pacific grain. Storm damage. Ayan, yan yung before na picture niya. So, ayan. Tapos, inayos nila. Ano to? Yan yung church, yung United Church. Pero ni-restore na lang yan. Ayan, yan siya. Dorothy has seen many changes down through the years. It made its peak shortly after the railroad went through in 1928. The village of Dorothy never grew beyond 100 residents, yet there still were 3 elevators, yun na yun. Yung ano ba yun? Isa na yung Alberta Pacific, grain elevator. Tapos may ano sila dito, grocery store, butcher shop, dray and a pool room, telephone office, restaurant and machine agency. Yeah, 2 churches. The first school opened its door in 19. Post office was moved to Dorothy in 1991. So ito yung yung tatlong grain elevator before. So yung Alberta Pacific grain na lang ang natira, yung dalawa wala na. That's 1928. So ito na yun guys, yung history ng Dorothy na yung may lonely bachelors. Marami silang mga bachelors dito noong unang panahon. Tapos isa doon si Tom Hodgson. So si Tom Hodgson, isa siyang matagumpay na rancher dito sa Dorothy. Tapos lonely siya dito kasi nga walang mga babae sa lugar ng Dorothy. So ngayon si Tom, ayan si Tom. Siya si Tom. Yan. So, ranchero siya. Lonely kasi kulang daw ang mga dalaga dito sa Dorothy. Ngayon, may pumunta dito, may nagsulat na sa article. Ang pinamagat niya doon is The Lonely Bachelors of Dinosaur Valley. Kasi nga, yung Dinosaur Valley, pinangalanan, kasi next to sa Drumheller. Ngayon, pinick up siya ng New York's Popular Parade magazine. So, ito naman si, nung summer, ayan, si Tom Hodgson. Yan si Tom. Nung summer, nakatanggap siya ng 3,400 letters from ladies to relieve his loneliness. Tapos, itong si Rose Brewer, si Rosie, yun. Yan. Yan siya. Lumipad siya all the way from Chicago para lang i-meet si Tom. Pero, hindi din sila nagkatuluyan kasi itong si Rose or si Rosie, may boyfriend pala siya back home. So, itong si Tom Hodgson, namatay siya ng bachelor. So, namatay siya kailan ba siya namatay? Basta 75 years old si Tom namatay. Yan. Siya pala si Tom. Okay, now I know. So, yan pala si Rosie Brewer. Then, namatay si Tom
1988. Itom nung, aray ko, 1988, 75 years old siya. Oh, yun pala. Yun siya pala yun si si Tom. Iwan ko kung anong tawag dyan sa mga, na yan, sulat na yan. Pero tingnan natin si Dorothy. Ang ganda pala niya. Uy, ang ganda pala ni Dorothy. Yan siya, oh. Siya yung first-born child dito sa Dorothy. Tapos later on, naging siya, Eugene Fairbanks. Miss Dorothy Wilson Fairbanks of Calgary, after who Dorothy was named. So ito may hagdanan din dito. Ay, open din dito. May door din pala dito eh. Oh, ito yung classroom. Oh, wow. Ito yung classroom. May keyboard din dito. Tingnan nyo naman. Di ba yan yung old na desk ng teacher? Tapos yung upuan. So, ito yung view. Okay. May doon, playground. Yun yung playground nila dito. Ito, din. Old na. Ay, tumutunog. Oh, tumutunog siya. Oo. Oo. Na, dito yung classroom. Dito yung classroom. Kay old na. So, dito yung classroom nila, guys. Ang haba ng blackboard. Tumutunog. Ito kaya? Wala. Hindi siya tumutunog. Pag-akyat ka doon, yan na yung community hall. Tapos dito, isang door din na palabas. Yan. So may park doon, Yan yung park. Yan. Puntahan natin yan mamaya. So, yung Dorothy School, 1940 to 1960. Originally, Brown School from Hutton. Yan yung kanina na pinasok natin. Ayan. So, yan dun community hall. Tapos yun yung school. So, close natin siya. Yung ba nasa likod pa? Nasa likod. Ano to? Check natin. Oh, this is Arthur's Peak's first ranch house, built 1 mile west of Dorothy in 1897. Moved to present location in 1986. Restoration funding through Alberta Historical Resources Foundation at the Peak. Open to? Oh.
Ay, wow. Open siya, uy. My bed. Oh, okay. Mga baka. Uy, may mga kagamitan din dito. Ay, may frame, oh. Frame. Wow. Mga old na muebles. Muebles ba ito matatawag? Ay, ay, nice. Oh, yung curtain. Uy, ang ganda ng view. May upuan. Alam mo, napansin ko dito, may mga ano sila, notebook, kung saan pwede kang mag-log. Thank you for sharing your history. Ayun, may mga ballpen din. Ay, ito yung old na ano, plate. Tapos knife. Oh, yung tinidor, oh, kinalawang na. Yan si Ross Peak. Log house donated by Ken and Chrissy McKnight. Ay, ang galing. Yung sinaunang mga plato nila at cups. Yun, may wine glass. Wow. Upuan. Old carpet. Ano to? Baka ito yung mga oven nila. Yung stove nila. Baka charcoal pa yung nilalagay dyan. Good cheer cabinet range. Ano yan? Donated by Ed and Edna Pug. Yung old na ano. Planggana. Tas kettle. Wow. Napaka-ano na talaga, uy. Yung pakaluma. May cabinet. Wow. May cabinet. Nice. Mga kagamitan. Mga sinaunang panahon na kagamitan. Ano to? Kung sino nakakaalam. Ay. Ay. May bahay pa pala sa gilid. Puntahan nga natin yun. Ganda, uy. Rocking chair. Wow. Tapos ito, oh. Balat man to. Kabayo ba to? Kabayo. Baka. Grabe. Ang laki nito, oh. Ang laki. Talaga, original. Liit. Ang cute. Ang ganda sa loob, eh. In memory of Claudia Peak. Oh, ito yung sa likod. Ito, ano na. The Smith family. Pasukin natin. Uy, mga ano ng kabayo. Kagamitan sa pangangabayo. Ay, may lampara. Kita ko na yan before. Sino naman to? Ay, ang ganda ng ano dito. Talagang pre-reserve nila. Yung mga kagamitan, history. Ito ata yung ano. Pag sobrang lamig na. Kahoy. Tibay, ang laki, oh. Talagang buo na kahoy. Yan, may higaan. Tapos yan naman yung window. May frying pan. Ito. Ito yung planggana na
old. Ano niya? Antique. Wow. Kagamitan niya ng itong kabayo. Ito naman yung nasa likod niya. Maliit lang sa likod niya. MOT. Wow. So may mga camping dito. So allowed naman mag-camping din dito. Yan sila. Aywan ko kung ano yung bahay na yan. Pero yan yung palibot. So doon tayo galing, guys. Yung may mga nag-camping. Yan. Tapos ito naman, yung kung ano to. Puntahan nga natin. Yun yung nila, playground. Yan. Tapos iwan ko yung bahay na yun kung ano yun. Ito. Ano kaya to? Check natin sa harap. Ay, open ba? Ano to? Lock. Sige, alam ko ano yan siya. Uy, ang hangin dito eh. So dito, ito yung park nila. So yung ano nito, itong Dorothy, kompleto to before. May butcher shop, may general store, may school. Pero dahan-dahang nawala. Ito yung park nila. So, tingnan natin to. Ay, na-open. Ano kaya to dito? Kantin? Yun lang naman. So, baka ma-open din yung kabila. Pero di ko alam kung ano to. Yan, nakalock. So, baka ma-open yung kabila. Check natin. Hindi ko kasi trinay mag-open. Curious lang. Kung ano yan. Yan, may mga tao naman dito. Pero yung mga residente, hindi talaga sila lumalabas. Nasa loob lang sila. Tingnan na natin to. Kasi nabuksan yung isa eh. Baka pwede itong mabuksan. Let's see. Kung ano to. Ah, bukas nga. Ano to? Bahay to ng kabayo, mga kabayo. Tingnan mo. Ano to? No open fires. Ayan. Ano pala to? Bahay ng kabayo. Okay. Okay. Oh, okay. So far nalibot natin yung yung buong Dorothy, guys. So, yun, mga iilan lang talaga. Yan, mga bahay-bahay, ang mga school. Yun doon. Tapos yun, church. Tapos the rest, mga bahay na doon. So, yun lang. And then ito, park. Ano pala, Dorothy before, sobrang, bibo ba? Bibo siya. Ang daming, mga events nila na ginagawa dito. Till such time na, nag-end na rin yung, railway nila, nag-close na. Dorothy Community Park. Gateway to the big country. Ano pala sila ng mga bayo? Ranching since 1995. So, mag-toilet tayo, guys. Nandun siguro. Ito yung toilet nila dito. So, yun. May panglalaki. Open naman siya. Tapos ito pang babae. Malinis naman siya.
May tissue pa. The Wi-Fi available complements of Dorothy Community. Ay! May Wi-Fi? Day use only, no overnight stay permitted. May Wi-Fi? So, naadiri, meron ditong swing. Ang ganda ng view pag nagsiswing ka. Yan. Hello! Windy. Hi, furry! Yeah. This is Dorothy, Alberta. Yan lang. Ilang bahay lang. Mabibilang ko lang. 1, 2, 3, 4, mga 5. Yan. So, thank you guys for watching and I'll see you next time. Bye! God bless everyone! Ang Dorothy, Alberta, isang maliit na lugar na may malalim na kwento. Noon, buhay na buhay, may tunog ng traktura, yapak at halakhak. Ngayon, tahimik, ngunit hindi nakalimutan. Bawat gusaling kupas, bawat pader na tinamaan ng panahon, may dalang alaala ng mga kamay na masipag at pusong puno ng pag-asa. Isang grain elevator na minsan naging puso ng kabuhayan. Isang butcher shop na naglingkod sa komunidad. Isang simbahan na saksi sa panalangin at pananampalataya. Hindi ito isang ghost town. Isa itong tahanan ng mga alaala, ng mga pangarap, ng buhay at ng pagkakaisa. At kahit nabago na ng panahon ang anyo nito, nananatili ang Dorothy, tahimik na nagpapaalala na kahit ang pinakatahimik na lugar, may pinakamalalakas na kwento. Ito ang Dorothy, hindi lang isang pangalan sa mapa, kundi isang buhay na alaala na nananatili sa bawat pusong marunong makinig. Hanggang sa muli, Dorothy, Alberta.